ka natong tanan. Maayog yun atong buhi nga Diyos. Amen? Amen. Karon atong ipataas atong mga kamot. Ato kining ipalakpak sa atong buhi nga Diyos. Ikaw lang Ginoo ang among awitan, ang among pasalamatan, ang among dayon sa tibuok namong kinabuhi. Ikaw lang Ginoo ang angayan anya mo nga pagdayeg. Walay lain nga among ipangandoy nga makauban sa among tibuok kinabuhi. Ikaw lang
ikaw ang among gikinahanglan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pasalamatan ka. Padayon kaming magday kanimo. Sa langit, ikaw lang ang akuan. Wala na'y lain pang gipangandoy, gawas kanimo ni kinabuhi ang kasing kong puso. Daghang panahon nga napukan siya, pero luyo ni ining tanan. Ikaw ang among puso. Ming kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Noong Heso Kristo, kalipay kong paglaong ka. Sa imong presensya, ako nagabangandoy ba? Kalayo mo, Ginoo, karon pa nauga na. Ning kinabuhi ko, gusto ko mauman ka. Ginoo, Ginoo, kalayo mo, kinahanglan ko. Halika ako, nangandoy kanimo. Sa langit, ikaw lang ang akuan. Amen! Wala na'y lain pang ipangandoy, gawas kanimo ni kinabuhi ang kasing kong puso. Daghang panahon nga napukan siya, pero luyo ni ining tanan. Ikaw ang akong puso. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Noong Heso Kristo, kalipay kong paglaong ka. Sa imong presensya, ako nang napangandoy pa. Kalayo mo, Ginoo, karon pa nauga na. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoo, Ginoo, kalayo mo, kinahanglan mo. Ani ako, nangandoy kanimo. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoong Heso Kristo, kalipay kong paglaong ka. Sa imong presensya, ako nagapangandoy pa. Kalayo mo, Ginoo, karon pa nauga na. Ning kinabuhi ko, gusto ko kauban ka. Ginoo, Ginoo, kalayo mo, kinahanglan ko. Ani ako, ani ako, ani ako, nangandoy kanimo. Salamat sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Patuloy kaming magpupuri sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Bisan pa man, Ginoo, mahanaw ang tanan. Bisan pa, Ginoo, magkaguli ang among palibot. Ug bisan pa, naami sa kapitos nga sitwasyon karon. Kami mo padayon gihapon sa pagdaig diha kanimo. Amen. Kay ikaw ang angayan aning tanan. Amen. Pagahimayaon ka, pasalamatan ka, Ginoo. Hallelujah. Hallelujah.
mahadlok mabalaka kung unsa man ang moabot. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos, kay ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan nga pagasimbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay ikaw ang gipangandon, kay ikaw lang ang gitinguhan. Nanay lain pa nasama kanimo, o Diyos kanako, ikaw lang. Ikaw lang ang akong gisaligan sa tibuok kong kinabuhi. Dili ko mahadlok mabalaka kung unsa man ang moabot. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos, kay ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan na pagasimbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay ikaw ang gipangandon, kay ikaw lang ang gitinguhan. Wala na'y lain pa nasama kanimo, o Diyos kanako, ikaw lang. Padayon kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka, sasambahin ka, Panginoon. Salamat sa
imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa kapasayloan nga imong gihatag kanamo. Salamat kayo sa imong dako kayo agugma sa amo Ginoo. Hallelujah. Padayon ni mo dayig diha kanimo Lord, bisan pa ang tanan mahanaw Ginoo. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God. We thank you, Lord. Ikaw lang yun among daigong Ginoo. Ikaw lang yun among simbahon. Pagkamayo mo. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos. Kay ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan, kapagkasimbahon sa tibok kong kinabuhi. Kay ikaw ang gipanganon. Kay ikaw lang ang gitinguhan. Wala na'y lain pa kasama kanimo. O Diyos, kanako ikaw lang. O Diyos, kanako ikaw lang. O Diyos, kanako ikaw lang. Atong palakpakan sa pinakusog na palakpang atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Salamat Ginoo. Salamat sa presensya mo. Salamat Panginoon. Tapos na awitan. Yes, Lord. Kabalo ba unsay mahitabo kung kita magpakpak para magpasalamat sa Ginoo? Kabalo mo sa mahitabo? Ingon ang Bible, God will execute judgment upon our enemies. Kumaon sa Diyos ang atong mga kaaway. Haruson sa Ginoo ang atong kaaway every time we put our hands to honor God. Maunang, pag ang Kristiyano nakahibalo nga naay mga pagsulay,
iya lang pakpakaon ang iyang kamot. Pasalamatan ang Ginoo. And the Lord will do the battle. Amen. Woo! Let us pray. Dear God, today, we are so thankful to you for giving us this very special time together, Lord, in fellowship, not only with our brothers and sisters, but to you the most, because you are the most important part of us. You are our strength. You, God, is our hope. You are our salvation. You are our blessing. You are our life. We live, we move, we have our being because of you. So Lord, today we celebrate your goodness. We say thank you for loving us. Thank you for taking good care of us. Thank you, the Lord, for always providing our need and keeping us safe until today. And so, Lord, every time we gather together, we celebrate, Lord. We rejoice always because you are good. No one and nothing in this world can compare with you. And so, Lord, we pray that you will continue to touch our hearts together as we listen to your word. Allow us, Lord, to receive revelations that will change our situations, dear Lord. Because we believe when you will send your word to us, something great is going to happen. So, Lord, we open our hearts to you and we allow you to speak to us. Holy Spirit, do the ministry. Teach us, help us to understand the will of God so that we will become more productive as we continue to live and waiting, Lord, for your coming. And thank you, the God, that you will bless our city, Panabo. Bless our leaders. Hallelujah. Bless every pastors in this city, Lord. Even our friend pastors, Lord, who will be preaching today. Bless them, Lord, with wisdom. Give them the utterance there, Lord, that your people need, so that we who love you, Lord, will be inspired, will be strengthened, will be equipped to do more for your glory. And we ask the God for your Holy Spirit to do miracles. I pray that every need today will be provided. Whether it is a sickness, I declare healing in Jesus' name. I declare provision to those who are in need in the mighty name of Jesus. I declare wisdom to those who will be making choices and decisions. I declare wisdom from on high to be upon everyone. And I pray the Lord for your holy anointing to come upon this place, to bring deliverance, Lord, to those who are bound by anything, Lord. I pray, O God, that freedom will be upon us today and the days to come. And thank you, dear Lord, that you will bless everyone that are here today. And we pray, Lord, for your blessing as well upon our nation. Our president, bless him, Lord, I pray, in Jesus' name. I pray for our mentors as well, Pastor Cesar Castellanos, Bishop Oriel Baliano, Pastor Rapi Lagat, Pastor Herly Montes, the rest of the national and international G12 leaders. We pray for your blessing, protection upon each and every one of them, dear God. And we pray for blessing as well upon our primary leaders who have been working so hard. Our Simbalay leaders, dear God. Bless them, dear Lord, I pray, in the mighty name of Jesus. And today, Lord, we are expectant, Lord, for your words. Thank you, Lord, that you will speak to us. And we ask your precious blood to cover this place so that we will enjoy your goodness as we continue listening to you, dear God. This we pray in Jesus' name. Tanan mo sige ito gamin. Woo! Hallelujah. Sige, manglingkod ta mga igsoon. Uban sa presensya sa Ginoo.
I believe this is our season. That God, listen to this, God is expecting for His children to do something great. Because we are called for greater. We are called for more. We are called not to sit, but to do something to honor God. Amen? Wala ta gipili sa Ginoo kung manglingkod ra ta. Kay mahimo na sa mga tao nga dautan, maglingkod tibok adlaw. Wala ta gitawag sa Ginoo para magpahayahay lang. Kay ginahimo na sa daghang mga dautan nga tao, gapahayahay lang. Gitawag ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo for a very special purpose. To become the light of the world. That's why our lives for God means great. Dako kayo ang kahulugan sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi para sa Ginoo. Dili ta simpleng mga tao. We are not ordinary people. We are a chosen people of God. Amen? Taasa sa eksplikasyon sa title. Oy. So this morning, God is leading me to share these things to you about how every one of us can do great exploits. Okay? So, ibutang diha, doing great exploits. Daniel chapter 11 verse 32. Naabatay New King James Version. Kaya NLT bangod medyo usually gagamit kong NLT, pero this time, nakita na ko ang NLT nga, na sila gamay nga words nga nagamit, nga akong gipangita ba, nga maugyod ang mo tugma sa titulo sa ato isgutan kanang buntag. So, I would like to use New King James Version as we read this verse. Ingon niya, those, kinsa maning those, the people, those who do wickedly against the covenant, katong mga taong dautan nga nagbuhat supak sa pagpakigsaad tali sa Ginoo. He shall corrupt with flattery. Pagyama-yama lang ang pwede nilang himuon. Tungod kay wala sila pakialam sa pagpakigsaad nato tali sa Ginoo. That's what wicked people do. They never, wala sila pakialam, kalabot sa mga butang sa Diyos. But those, ingon niya din but the people who know their God, apan ang mga tao nga nakaila sa Diyos. Kung sa ingon sa Ginoo, they shall be strong. Hallelujah. Those who know the Lord become strong and carry out great exploits. Mangutana ko ninyo, kisay naa dinhi, sukad ka na kaila sa Ginoo. Unya, sulod sa imong kasing-kasing, gusto ka makahimo og dagkong butang para sa kahimayaan sa Ginoo. Oy, naghanda ay no? I believe with all my heart, according to what this text is telling us today, that everyone who know God can do greater things for the glory of God. I believe everyone inside this building, even those Christians following us in the internet, I believe everyone can accomplish greater things for the glory of God. I believe every child of God are strong and can carry out not just ordinary things, but greater things for the glory of our King. That's what I believe.
Mao na nga diri sa church wala tay puas nga nagasangkap sa matag usa. Hangtod karon walay puas ang atong pagsangkap, ang atong pagtudlo, ang atong pagmatuto, ang atong pagdasig, ang atong paghanay sa atong mga kinabuhi aron makahimo kita dagkong butang para sa Ginoo. Amen. Ang pangutana lang, gusto ba ka nga makahimog dagkong butang para sa Ginoo? Usa ang kondisyon lang. Usa lang ang kondisyon. We must know our God. Ingon ang Bible, the people who know God shall be strong and they can carry out greater things. So para ikaw ug ako makahimo og dagkong butang para sa kahimayaan sa atong Ginoo, usa lang ang requirement. I need to know God. Hallelujah. Listen. Knowing God is going beyond just believing God. But knowing Him personally. Pag magingon ta nga nakailata si Ginoo, labaw pa na siya kaysa nagtuo sa Ginoo. Kay naa siya'y pinasahi, personal, ug buhi nga relasyon sa Dios. Are you following? So knowing God is not just believing God, but it is having a personal, special relationship with our God. That's why I believe this is the season that the Holy Spirit is leading us out of our comfort zone and launching us into the deep so that each of us can experience more of our knowing God. Nakining katapusang mga adlaw karon na din kita nabuhi. Nagtuo ko nga mo ni ang panahon nga ang Espiritu Santo sa Dios gahawas kanato, ginahawas ta niya sa mga matang og sitwasyon sa kinabuhi nga naglingaw-lingaw rata. Unya dalon ta niya dito sa mas laom nga sitwasyon. Aron ikaw ug ako dili lang makakita, dili lang makadungog, kundi mismo makasinati sa pinasahi nga gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya lang, usa sa dominante kaayo nga problema sa daghang mga churches karon is that many Christians are following the Lord in a distance. Daghang Kristiyano nantod karon gasunod-sunod sa Ginoo pero gapaantaw-antaw lang sa layo. Pagitaon kayo ang tinuod nga disipulo sa panahon nato karon. Ang uban katabon-tabon lang sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, sa uban kunuhang mga butang nga murag makapabilib sa ubang mga tao. Apan ang tinuod gapaantaw-antaw ra gid siya, gapalayo-layo ra gid siya when it comes to special personal relationship with our God. Why? Because many people do not follow the Lord closely because they do not really desire in their heart to know deeper of God. Muna yung dakong problema sa daghang churches. Kaya daghang Christian, makontento lang moadtog simbahan. Pero wala niya gipangita ang dagway sa Ginoo. Daghang mga Kristiyano gasunod og simbahan,
Pero wala siya gapangandoy nga makadawat gyud og pinadayag sa pulong sa Dios. Daghan. Wala na diri. Munay good news. Pero daghang Kristohanon sa tibuok kalibutan, inaana ang ilang kahimtang. Gasunod-sunod lang sila sa Ginoo, pero dili gyud sila moduot sa ilang pagpakigrelasyon sa Dios. Ang ubang mga Kristiyano, gadol sa Ginoo tungod kay naa siya'y kanunay ginapangayo kada adlaw. Naa siya'y kanunay ginapamaraig sa Ginoo matag adlaw. Mao nang rason nga gadot-dot siya sa Ginoo. Pero dili tungod kay gusto siya nga makasinati sa kalawom sa paghigugma sa Dios. Inana ang kahimtang sa daghang Kristiyano karon. Mao nga ang ubang Kristiyano magpadaplin-daplin lang. Ang uban magsabay-sabay lang. Ang uban mag-apil-apil lang. Ang uban magsunod-sunod lang. Kay ilang gusto ang gahom sa Ginoo. Pero dili ang pagpalawom sa iyang relasyon sa Ginoo. All they just would want to know is the power of His resurrection. But they do not want to experience His resurrection. Kung nagdagang mga Kristiyano, gusto lang o power. Gusto og titulo, title. Gusto og makita. Pero sa sulod, wala naglambo ang ugat sa iyang relasyon sa buhi nga Dios. Muna ang pangutana, kinsa ang pwede makahimog dagkong butang para sa kahimayaan sa Ginoo? Who can accomplish something greater for the glory of God? Number one, in the scripture, those who know their God. Ang makahimog dagkong butang para sa kahimayaan sa Ginoo kadtong nakaila sa Dios. People who know their God. Siguro kita tanan rin makaingon ta ba nga, well, I know our God. We know our God. We know Jesus. We know the Holy Spirit. We know that He is our Creator, the Creator of the universe. He is God. He is the King of Kings. He is the King of Glory. He is the soon-coming King. Moingon siguro ta nga, yes, I know Him. I know that He died and rose again for my sins. He is my provider. He is my healer. I know that when I believe on Him, I will receive eternal life. Inana ba sa atong nahibawan may tungod sa Dios? Mutuo ba tang inani ang Dios? Amen. Pipila lang ni sa akong gisgutan. He is our healer. He is our provider. We know that. Daghang mga tao na kaibaluan na. Yes, we know that. But this is just our knowledge about God. Daghan nato kabaluta sa Ginoo. Provider siya. Maluluyon siya nga Diyos, kabaluta na. Pero kanang atong nahibawan, mahitungod ana, kahibalo lang nato na, mahitungod sa iya. Listen to this. There is a big difference between knowing God and knowing about God. Dako kayo ang kalahian nga ikaw nakaila sa Ginoo personally kaysa nakaila lang ka mahitungod sa Ginoo. Are you following? Knowing God is very different from knowing about God.
Daghang tao nakahibalo mahitungod sa Ginoo pero wala gyud makaila sa Dios. Are you following? Ingon na Bible, sila nga dili lang igo nakahibalo mahitungod sa Dios, kundi nakaila gyud sa Dios are strong. Muna na mga Christian, makita nimo why they are so strong in their faith in God. Because they know God. They do not only know about God, but they know God. Na-explain ba nato klaro? Daghang Kristiyano nga nung huyang sa pagpangalagad sa Ginoo, dali mangluod, dali mangaway, dali nganong inana nga batasan tungod kay tingali nakahibalo siya mahitungod sa Dios, pero personally wala siya kaila sa Dios. Ako ana nasabtan na gamay. Na gusto na ko ihulagway sa inyo ha. Unsang mga tao nga giingon sa Bible nga makahimo og dagkong butang. Kadto silang mga tawhana, wala lang sila kahibalo mahitungod sa Dios, nakaila sila personally sa Dios. Another example. Daghan sa tuwa dinhi nakaila tag mga artista. Tama, correct. Ako, pastor, kana ramang mga kingkoy ako nailahan. Okay. Ako nailahan, artista ra pod nga karaan. Kay senior citizen naman ko. Akong artista na ibawan, si Fernando Po, si Joseph Estrada. Kasangaran sa akong nailahan, nangamatay na. Muna ka ng bago karon nga pakita sa TV ko, kinsa na. Si Kuano na, pastor, amaw ba? Wa ko kaila nila. Ilabi na ron nga, basketball na lang akong ginatanaw sa TV, boxing. Yeah, news. So, daghan sa tuwa na kailatag mga inilang tao, mga politiko, mga artista, nga hanga kay ta sa ilaha. No? Unya, the things we know about them is just our knowledge about them. Tama? Ang mga artista o mga leader, mga politiko, mga atong nailhan nato sila kung unsa sila. About them, maulay atong nailhan. However, our knowledge about them is not the same as we know our spouses, our children, our family. Tama ba? Bisag daghan tag kailang mga dagkong mga tao, mga inilang mga tao, kailan nato sila na atay nahibaluan mahitungod kanila. Pero ang atong nahibaluan mahitungod kanila, lahi kayo ikumpara sa atong pag-ila sa atong pamilya. Kay sa atong pamilya, nailahan nato ng mga membro sa atong pamilya, atong mama, papa, atong ginikanan, atong asawa, atong bana, atong mga anak, ang atong pagkaila sa ilaha, isip membro sa atong pamilya, suod. Kabaluta, unsay ilang ganahan, unsay dili nila ganahan. Kabaluta, unsang makalipay sa ilaha, unsa pod ang makasakit sa ilang dughan. Tama? Kabaluta, unsay ilang mga pamatasan, unsay ilang mga gawi, unsay ilang personalidad. Kabaluta, everything about our family, we know. Why? Because they are intimate to us. Suod sila sa ato. Inani unta ang atong pagkaila sa Dios. Kabaluta, unsang mga butang makalipay sa iya. Kabaluta, unsang mga butang makaguol sa iya ha. Inana ang but na ito'y pasabot, nga ikaw ako, nakaila sa atong Diyos. Kaya na mga tao, gaingon sila nga nakaila sila mahitungod sa Ginoo. Pero dili, wala sila gabantay sa ilang mga gawi sa kinabuhi. Nga makapasakit sa kasing-kasing sa Diyos nga ilang gituuhan. That's why this morning, ingon ang Bible, they that can do exploit, they that can do greater things for the glory of God, are those people who know their God personally. Not just knowing about God, but knowing God personally. Amen? Listen,
only an intimate, special, close relationship with God will help us grow stronger in Him and can accomplish greater things for His glory and for His glory alone. That's why, listen to this, the deepness, ang kalaom, the deepness of our relationship with Him is directly equivalent to the greatness of something we can accomplish for the glory of God. Ang kadako, ang kalaom sa atong personal nga pagkasuod sa Ginoo, parihas na siya sa kadako o sa kalaom usab nga pwede na itong mabuhat para sa kahimayaan sa Ginoo. Abuti pasabot nga kung wag gyud ta tinuod na kaila sa Ginoo personally, maglisod tagbuhat og dagkong mga butang para sa Ginoo eternally. That's why yun ang Bible, they that know their God do exploits. Hallelujah. That's why people who do exploit know their God personally. The greater your personal relationship with God is, the greater your exploits. Kadungog na to, the greater your personal relationship of the Lord is, the greater accomplishment you can do for the glory of God. Hallelujah. So, unsa ingon sa Bible? Ang requirement is to know God. So we can do greater. We can do more for the glory of God. Number 2, kinsa pa ang makahimog dagkong mga butang? People who wait on God. Wait on God. Those people who know God also wait on God. So the same ni siya actually nga word. People who know God also wait on God. Exodus 33, verse 10. Nala ko ipakita sa inyo ang gamay. Nagyan ako nagbasa itong miaging mga simana. Verse 10. Ingon siya, NLT? NLT lang ta. Ingon siya, when the people saw the cloud standing at the entrance of the tent, of the tabernacle, sa NIV, tabernacle, they would stand and bow down in front of their tents. So kaya nagpalibot mangod ang kampo sa Israel ani nga time, napa sila sa wilderness, sa desert. Ang tent of meeting, ang tabernacle, nasa tunga. So pag makitaan sa mga Israelita, nga mikunsad ang himaya sa Ginoo, dito sa tabernakulo, manggawa sila sa ilang mga tent, sa ilang mga panimalay, muhapa sila sa yuta para magsimba sa Ginoo, kayang Ginoo naa sa tabernacle. So muna ilang ginabuhat. Ako sa magbasa, so when the people saw the cloud standing at the entrance of the tent, they would stand and bow down in front of their tents. Inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face. So pag makunsa ng himaya sa Ginoo, para sa gabi, ni kunsa ng himaya, abi na ako, mauna gyud to siya ba? Wala. Aso di ay. Aso. Ang encounter dili is lang nakasabutan eh. So, pag naa na ang panganod, muhapa ang mga tao, kailang nasabtan, naa ang Ginoo, nagtigsulti kang Moses, sulod sa tabernakulo. That God speak to Moses as one speaks to a friend. Oh, hallelujah. Hayahay kay si Moses, no? Magigsulti ang Ginoo sa emurag silang amigo. Afterwards, Moses would return to the camp. So, kung man na itong meeting ni Moses with God, muli sa kampo. But, the young man who assisted him, Joshua, son of Nun, would remain behind the tent of meeting.
So human sa fellowship ni God o ni Moses, unya mga tao sa palibot mihapa sila as worship. Joshua was with Moses. Gali si Joshua tuwa sa gawa sa tabernakel. Unya, human sa meeting ni Moses with God, mauli na si Moses. But Joshua remained at the tabernacle. Muna ingon sa last na sentence. Joshua remained behind the tent of meeting. Now why? Ako pangutana, base ng scripture. Why Joshua was chosen by Moses to be his assistant? Because Joshua has a unique attitude towards God. Joshua remained in the tabernacle. He remained in the tent of the meeting. This means that Joshua waited on the Lord. He loves to stay in the presence of God. That's why God made Joshua strong and became his successor when Moses died. Unsay nakalahi kang Joshua kumpara sa ubang mga leaders sa Israel. Joshua has a unique heart when we talk about God. Joshua loved the Lord. He loved to stay in the presence of God. Muna nakalahi kang Joshua. No wonder that Joshua, among the leaders, only Joshua was chosen by Moses to become his assistant. Why? Because Joshua know what waiting on the Lord is all about. Ngunang kung maginguntag knowing God, it is also mean waiting on God. Ayo ani. Paminaw, waiting God is knowing God. Ang tao nga nagahulat sa Ginoo, nakaila sa Dios. The more we wait on Him, the more we know Him. Pero paminawan unsa nang waiting on God nga imong gisulti pastor? Kanang gingon sa Isaiah 40 verse 31 sa New NIV, sa they that wait upon the Lord shall renew their strength. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Parehas sa gingon ni Daniel, they that know the Lord and wait on the Lord shall be made strong. Ngano unsa din ang waiting on the Lord? Magingon ganitag waiting on the Lord like what Joshua did. Nga nakapahimo niyang pinasahi. It's like this. Pag mangyutag waiting on the Lord, kini nga paghulat sa Ginoo, gahulat, dili kini gahulat nga walay gibuhat, kundili gahulat sa sunod ipabuhat. Mo nang waiting on the Lord. Ako usbon, para maklaro. Waiting on the Lord is like this. Dili siya gahulat sa Ginoo nga walay gibuhat, kundili gahulat siya sa sunod ipabuhat. Joshua stay on the tabernacle because he is waiting upon the Lord. So naa siya dito. Murabag, naging si Joshua nga, Lord, nahuman na nako og buhat ang imong gisugo. Unsay sunod? Mo na waiting upon the Lord. So mo si Lord, Joshua, Joshua. Lakaw, yes, Lord. Lakaw, Joshua. Pag humanyag buhat sa sugo sa Ginoo, balik na po si Joshua. Lord, unsay sunod? Maunay waiting upon the Lord. Pero karon sa atong panahon,
Daghang Kristiyano, gayon sila, we are waiting upon the Lord, but they are doing nothing. Daghang mga tao gahandom. Daghang mga tao gahandom, ngayon nagbalik sa ginuluwason siya, madala sa rapture. Pero wala siya gibuhat sa dihang siya gahulat. Waiting upon the Lord, dili ni gahulat nga walay gibuhat, kundili gahulat sa sunod nga ipabuhat. Ang pangutana, nganong usay ang Ginoo panagsa na lang musugo sa tuwa? Kay wa pa na to mahimo tong sa una. Buhaton sa nato tong una gisugo ay patatagaan og sunod nga isugo. That's what waiting upon the Lord is all about. Ang pangutana, gahulat ba ka sa Ginoo? Gahulat man ko, pastor, nga iyang tagbuon ako paginanglan, kana ray master nimo. Munang daghan tag mga damgo, hangtod karon damgo lang gihapon. Wala nakahatagag katumanan. Because our waiting is wrong. Ingon ang Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ginalig-on, ginasangkapan sa Ginoo. They walk and not be weary. They run and not faint. Walay kaluya ang tao nga gahulat kanunay sa Ginoo. Gahulat siya unsay sunod nga isugo sa Ginoo. Kabalo mo, pangita Kristiyano nga gahulat unsay sunod isugo sa Ginoo. Kasagaran si Kristiyano nakalimot sa sugo sa Ginoo. Niya maingon siyang gahulat siya nga unta i-rapture, unsaon pag-rapture kung tapulan kaayo. That's why the Bible said, if we want to do greater things for the glory of God, let us wait upon the Lord. Ang paghulat, dili kay wala tay buhaton. Gahulat ta sa sunod nga isugo sa atong Ginoo. Amen. Amen. Ikaw, mangutana ko sa imo, na ba kay gibuhat mintras gahulat? Pastor, gasugod na mig simbalay. Good for you. Praise the Lord. God will bless you. God will strengthen you more. God will bring you higher. Because you are doing something while waiting. Amen. Pastor, nagsugod na ko sa akong cell group. Akong goal karong tuiga, Pastor, makumplito nga akong 12. Good for you. And I pray for God to bless you and protect you. May the Lord God keep you safe wherever you go as you minister to people. Because you are doing something while you are waiting. Ang ubang Kristiyano, gahulat sa Ginoo, gasige naglaag. Ngano maging maapil, maging ang laag, oy? Ikaw ya, pastor, galaag ba ya ka? Yes. For mission. Makatutod kog mga ubang dapit sa Asia for a very special reason. For conference, for mission. We had been to Vietnam for an encounter like this. Nakahimo ta sa Vietnam. Kung wala ang nag-lockdown, maghimo na po ta sa Cambodia, maghimo na po ta sa Thailand. The same like this. Kaya lang, wala pa nahitabo karon. But after this lockdown, we will go again for a mission. Wala may gaadto kay galaag lang. It's not wrong to be happy. It's not wrong to enjoy this life. It is a gift from God. But we need to remember that Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Anytime He will come. While waiting upon the Lord, we need to do something. Amen. Because that's what waiting on the Lord is all about. Doing something for the glory of the Lord. Amen? When we increase in our waiting on the Lord, it is the very level of intimacy
that empowers us to accomplish something greater. Buti pa sabot, the greater your waiting with God is, the greater your exploits. Amen. That's why the mantle of Moses' leadership was passed on to Joshua because of this attitude that Joshua had. Unsa attitude ni Joshua? Joshua loved the Lord. Joshua always gahulat siya sa Ginoo, gastambay siya sa temple. Kay gahulat siya unsa na po'y sunod, isugo sa Ginoo. Kini nga level sa attitude ni Joshua, mo'y naglig-on sa iya. And we know the story about Joshua. He lead the people to enter into the land of promise. Not Moses. Dili si Moses ang nagdala sa Israel ngadto sa Kanaan. Si Joshua. Si Moses, human sa istoryahan nila ni Lord, mugawas si Moses sa tent. You read the story? Ibalik na ko ng Bible. Exodus 33 verse 10. Makita na to diha. When the Lord speak to Moses, next verse. Inside the tent of meeting, the Lord will speak to Moses face to face as one who speaks to a friend. Afterwards, Moses returned to the camp. Balik siya siyang kampo. But Joshua, yun ang Bible, Joshua remained at the tent of the meeting. So what happened? Joshua replaced Moses to enter into the land of promise. Because Joshua has the spirit of waiting upon the Lord. Oh, he loves to stay in the presence of God. Lord, what's next? Lord, unsa na pa'y buhaton ako, Lord? Lord, unsa na sad, Lord? Unsay sunod, Lord? Ana si Joshua. No wonder siyang gigamit sa Ginoo pagsulod nila sa Kanaan. Hayahay Joshua. Tungod kay na siya pagbati nga pinasahi ikumpara sa ubang mga leaders sa Israel. What do I mean? Knowing God also means waiting on God. Mao na siyang requirement. Ikatulo, last but not the least, people, kisa itong mag-exploit, kisa itong maghimo og dagkong mga butang for the glory of God, those people who know God. Also those people who wait on God. Number 3, also those people who love their God. So mga tao makahimugdag kong butang, dili na to mga tao nga nakaila sa Ginoo personally, kundi dili ka to mga tao nga nagahulat kanunay sa sugo sa Ginoo. Ikatulo, kadto pong mga tao nga nahigugma sa Dios. Nagkatunay, kanunay ta kabalik-balik ani nga idea. But I want you to listen to this. John 3:16, ingon ang Bible, for God so loved the world. So great, so great. I do not know with you, pero kining bersikulo gapakita na to ba? Sa kadako gayod sa gugma sa Ginoo para sa tuwa. Nganong dako kayo? Because He sent His only begotten Son to die on the cross to pay the penalty of all our sins. However, one-sided love like this cannot strengthen in any relationship. Ingon ang Bible, John 3:16, love kayo ka ni God. Pero kung siya lang ang love kayo sa imuha, unya kita wa, that kind of one-sided love cannot help to strengthen our relationship with Him. What I mean is that the more we love God, the more we should spend time in prayer.
When we say God loves us, in order for our relationship with Him to be strengthened, we need to love Him in return. By loving and spending time talking to God in prayer, and He talking to God in our Bible reading. Our love to God and our relationship to Him is strengthened when we spend more of our time talking to Him in prayer and God talking to us in our Bible reading. Kana ang paagi nga malig-o na atong relasyon o gugma sa atong Ginoo. Nga mag-spend ta og time na makigsulti sa iya. Nakabantay ba mo sa mga managtiayon nga tagsa lang mag-istoryahanay? Pirmi lang gadudahay. Bantay mo? Pag ang managtiayon kulang sa istoryahanay, pirmi lang gaduda sa matag usa. Kulang mag-istorya. Because kung one-sided ang love, any relationship cannot stand. Cannot stand. So in order to love God in return, we need to spend more time in talking to Him. Talking to God is prayer. And God talking to us when we read His Word. Kabalo mo, daghang Kristiyano, gaingon, I love the Lord, but they do not read the Bible. Daghang tao mingon, I love you, Lord, but they do not pray. When we pray, we talk to God. The more we pray, the more we talk to God. And the more time we give to God, talking to Him, it means that we love Him. And the more time we read the Bible, it means we wait on the Lord to talk to us. Because every time we read His Word, God speaks to us personally. Now, anong daghang Kristiyano, wala gagro, bagal ang pag-abante sa iyang pag-alagad sa Ginoo, tagsa lang gabasag Bible. Ang pagbasag Bible, mura tagakaon o pagkaon sa pisikal. Pagkakaon ta sa pisikal, maayong pagkausap, guwapo ang atong gikaon, healthy ang atong lawas. Inana, kung magbasa tag Bible, we will become spiritually healthy. Amen? Basic kayo, Pastor, no? Oh. Pero na ako'y gusto ipakita sa inyo, ha? The more we love Him, the more we spend our time talking to Him in prayer. The more we love Him, the more we allow God to talk to us in our Bible reading. We do it. We do it. We do it what? We do prayer and Bible reading. We do this. We do it until our prayer will no longer be made as a duty, but become a heart-filled communion with our God. Inana mag-grow sa atong love sa Ginoo. Gusto ka mo grow sa imong love sa Ginoo? Spend time in prayer. Spend time, more time in prayer until prayer becomes not just a duty for you, but a joy to have communion with God. Kabalo mo? Kung ang imong prayer, dili na duty, dili na compliance, kay gisugo ka sa leader. Kinamay mga tao, Kristiyano kaka-pray kay, gi-announce magunin ni pastor, una mag-pray ta. So kung si pastor wag announce, wala gina siya ka-pray. You know what? Pag less ang atong time sa prayer, it means our love to God is lesser. Kaya ang usagyod sa ilhanan, love nato si God, when we spend time with Him in prayer.
until prayer will never be a task to do, but an enjoyment of fellowshipping, communion with our God. Usa sa pinakanindot nga ma-enjoy nato sa kinabuhi, kana bang mag-amputa nga murag ang Ginoo gatapad unya gaagbay pa sa atoa. Wow! Pag inaana na ang level sa dagan sa atong prayer, taas ang atong expectation that every words we speak in time we pray will really happen. Nganong daghan nato ang atong prayer gihapon? Wala na hitabo. Because we do it as obligation. We do it as a requirement, not a joy for fellowship with God. That's why, if we want to grow our love with God, we need to spend a lot of time in prayer, and we do this until prayer becomes a joy of our fellowship with God. Amen? And when we read our Bible, we allow God to speak to us. Every time we read the Bible, kung open atong heart, na ay bersikulo nga hikapon sa gahom sa Ginoo nga iyang isulti sa imo nga mahimong realidad sa imong kinabuhi. Every time you read your word. That's why when we spend more time reading the word, meaning we allow God to talk to us through His word. We do it until we read the word of God, not only for learning, but for obeying. Daghang mga Kristiyano, gabasag Bible para lang makahibalo. Pero wala gatuman sa iyang nabasahan. Loving the Lord is spending more time reading of His Word. We read the Word of God until our reading becomes not just for learning, but for obeying. Muna nga, ang mga tao nga naigugma sa Ginoo, gabasa na sila Bible, dili para makahibalo lang. Para makahibalo sila, unsay ilahang buhaton. Muna nga, kung sa pagbasa lang galisod na ka, unsa pa kaha sa pagtuman. Tama? That's why it's very important. Dili igo nga moingon ta na higugma ko sa Ginoo, I love you Lord. I love daghang tao. Kabaluan na musulti. But those who love God read the Bible not just to learn. They read the Bible so that they will know what to do, what to obey. Amen? Mga tala ko nimo, inaana ba ang imong pagbasa karon sa Bible? Gabasa ka, dili lang makakaton para ka mahibaloon sa imong dapat buhaton? Kung inaana ang imong level, God will always strengthen you so that you can do more for His glory. Because the reason why God wanted to speak to us, because He wants something to happen. Nganong ang Ginoo gusto makigsulti sa ato? Kay gusto siya na mahitabo. Pinagi sa imo. That's why, when we love God, we spend more time reading the Word of God to obey God, so that when we obey God, greater things will be done. Amen? That's what loving God is all about. It's not just reading the Bible.
Loving God is not just praying, but praying until we enjoy with our fellowship with God. Muna nga ba mo yung, hala, naptan ko kalas 2 sa kadlawon sa akong prayer. Ha? Wala nakakabaloon sa oras? Yes. Inana siya. Pag mag-enjoy na ka sa imong prayer, di na ka makabalo unsay nahitabo sa palibot. Di na ka makahibalo unsay nahitabo sa imong palibot. All you know is that God is in communion with you. For me, that's everything. Amen. Amen. Ang uban kung nauna ba? Hala ka no? Kung magbasa tag Bible, di lang di ay kutob nga makahibalutan, no? Para di ay makakatunta sa pagtuman. Correct. In ana, ang gusto ni Lord. May tabo sa atong kinabuhi. Because they who know their God not only wait on God, but also love their God. And those people who love their God do not only talk to God as a duty, but he do it praying to God until prayer become a joy of fellowship. And those who love God read the Bible until they learn to obey what the Bible say. Amen? Mangutan ako pagbalik sa kinabuhi Joshua. Ibalik sa ato scripture ganiha. 33 sa Exodus. Pangutanan ako, was Joshua told that he must not depart from the tabernacle? Gisultihan ba si Joshua nga Joshua? Ayaw gawa diha ba sa simbahan? Ayaw gawa diha sa tabernacle? Gisugo ba siya nga di mo hawa? Wala siya gisugo. Siya mismo wala mo hawa sa tabernacle. Why? Because Joshua loved the Lord. Amen. Now each of us know how time flies. We have spent time with people who are special to us. Kita, nakaagi man ta. Pag ang mga tao gani special sa atong heart, atong bana, atong asawa, nabitaw? Usahay ang panahon nga ginahatag na to sa ilaha, kulangan ta. Kanabang murag, dali arapod mahurot sa oras. Uy, bago pa kami nag-istoryahanay, alas 10 naman dahil sa gabi. Murag di na ito mahibaluan ba ang kapaspas sa paglihok sa oras kung gagahinta og panahon sa mga tao na espesyal sa atong heart, di ba? Tama ba ko? Ambot ka sa inyo, pero inana ko I really enjoy to spend time with my loved ones. Ngayon sa may ko ba, gabi naman sad, mga tug naman sad ta. Gusto ko adlaw pirmi, kay gusto ko magigsulti sa kong asawa, gusto ko maglabing-labing sa yaha, magkusi-kusi sa yaha. Hanaman may kakulit basta kamerang duwa. Kunang among katri, among padakan kay kulangan mi sa among katri. Kay magdugsing pamangkod mi una mi matulog. Karabot mo sa dugsing. Hilonggo man nga term. Kana magkiat-kiat sa mi ba? Maot po na nga term oy. Kana bang magkaris sa in English pa kana mag sweet ba? Ay, kabalungan ay. And I love this moment. Why? Because my wife is so special to me. Munang makulangan ko sa panahon ba? Ang oras sa adlaw, makulangan ko kada adlaw para mag-spend og time saya. Gusto na ako na siya kanunay, makita na ko siya. Yung kabalo sa among conversation, isulti na ko sa inyo. Isulti na ko, Han. Ang istoryahanay na to. Yung siya, Han, siya gusto daw niya ngayon, ano lang daw may pirmi. Ano lang daw may pirmi ba? Sweet. Siya, Han, dili na ko ma-imagine ba kung unahon kagkuha ni Lord. Kung Ginoo ko, kung nabot man ang una-una sa imo, yung siya nga, kuhan manggudhan, gusto lang ako, ano lang tapir mi, pero kung nanay plano si Lord, kuha unta, dunganon lang ta niya. Ay, iyan ko, dali naman sa buton si Lord.
Pero ang iyang point, di daw niya ma-imagine nga mag-inusara sa kinabuhi niya, wala ko sa iyang kiliran. Di ka balo ba ka? Inana po ang akong feeling. Kanang naipanahon. Hallelujah. Nangansaw. Muna siya, nagsulong sa mong kwarto. Ang akong mga parents. Mana siya kay, siguro murag hilasan siya, magtanaw, madugay ba nga, mauray pirmi niyang makitaan sa mua. Kung anak, mana yan? Mana mo katawa din siya. Mana din siya. But, that's also my feeling towards my wife. Dili ko gusto nga mawala siya sa akong kiliran. Gusto lang ko na siya pirmi. Da-enjoy ko sa mga panahon nga naa siya pirmi sa akong kauban ako ba. Ana unta, ang atong time is spent kay Lord. Ana unta ka sweet ang atong time para kay Lord. Kay mao na ang tinuod nga nahigugma kay Lord. Imagine na, Domingo lang nato hunahunaon si Lord. Kausalan siya sa kasimana. Niya mag-expect og blessing. It's on. It's now our time. I believe that God wants to raise us higher. Hallelujah. Our love for Him must keep on growing. Listen to this. Our love for the Lord must keep on growing, growing, and growing until we will love the Lord with all our heart, with all our might, with all our mind, with all our soul. Muna itong goal. Higugmaw na to siya hangtod. Higugmaw na to siya sa tibok na to kasing-kasing. Mangutana ko, gihigugma ba nimo ang Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing? Lord, unta. Moingon si Lord, higugma ka sa ako? Sige, kuhaon ako tibok niyong pamilya. Magpadayon ka? That's what all your heart means. When we say we love the Lord with all our heart, wala na tayo lang tinguhaon. Siya lang. Bisan pag mawala ang tanan. Diba na ikanta isa? Kung mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lamang akong Diyos, kay ikaw ang gipangandoy, kay ikaw lang ang akong puso tanan, ikaw ang angayan nga pagasimbahon sa tibuok all kong kinabuhi. Sing it again. Kay ikaw ang akong Diyos, kay ikaw lang ang akong tanan, ikaw ang Yes, Lord. angayan Yes, Lord. nga pagasimbahon sa tibuok kong kinabuhi.
Samson, kung doon na may usa sa butang, nga ito gikinahanglan pag-ayo ni ining katapusang mga adlaw. We need to go beyond than just believing God. But knowing Him, waiting on Him, and loving Him with all our heart. In that way, God will make us strong, and we can do greater things for His glory. Hangtod nga di nato siya mailhan, di nato siya alagaran, hangtod nga di nato siya higugmaon, malangan ang pagpadayag sa gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Apan kung karong panahon na, gikan aning urasa, aning minsahia, ang Espiritu Santo gusto mo hawas ka nato sa atong pahayahay lang ang kinabuhi. We are here in this life, dili para maglingaw-lingaw ra. Niya ta aning kinabuhi para dili lang ta igo mabuhi, kundi para magkinabuhi para sa iya. And He said in His Word, those people who know their God, those people who wait on God, those people who love their God, will be made stronger. And they will do greater exploits. And that's what I believe God wanted to do to each of us. So as we sing this song again, atong ihala ng atong kasing-kasing, inunod sa Ginoo, gusto gyud ko, Lord, nga mahimaya ka sa akong kinabuhi. Tabangi ko, Lord, nga mas mailahan ta ka sa pinasahi og lawong pangapagi. Come on, let us worship our God. Ikaw lang ang akong gisaligan sa tibuok kong kinabuhi. Dili ko mahal ko mabalaka kung unsa man ang muabot. Bisag mahanaw man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos. Kay ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan nga pagkasimbahon sa tibuok kung kinabuhi. Kay ikaw ang gipangandoy. Kay ikaw lang ang gitinuhan. Wala na'y lain pa kasama kanimo, o Diyos ka na po, ikaw lang. Let's sing it one more time. Ikaw lang ang akong gisaligan. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa tibuok kung kinabuhi. Dili ko bahado ko mabalaka kung saan ang muabot. Bisan mahal man ang tanan,
magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Bisan pa, bisag mahal na man ang tanan, ako magpadayon sa pagsimba kanimo, kay ikaw lang ang akong Diyos. Kay ikaw ang akong Diyos. Kay ikaw lang ang akong tanan. Yes, hallelujah. Ikaw ang angay. Ikaw lang yun, Lord. Ikaw lang yun. Ngas pagkasimbahon sa tibuok kung kinabuhi. Kay ikaw, ikaw ang gipangandoy. Kay ikaw lang ang gitinguha, wala na'y lain pa nga sama kanimo, o Dios kanako ikaw ra. Atong giisang atong mga kamutumong sa langit. Sunod sa kuwain na, Ginoong Hesus, ang akong tibuok kinabuhi, akong ihalad kanimo. Tabangi ako, pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, nga malig-on ako, mas malig-on ako, aron makabuhat ako og dagkog mga batang alang sa kahimayaan sa akong buhi nga Dios. Busa, tuguti ang gahom sa imong Espiritu Santo nga magtudlo kanako sa pagsinati kanimo. Dili lang igo makahibalo mahitungod kanimo, kundili makabaton og espesyal pinasahi nga relasyon diha kanimo. Tudloyo sa bako Espiritu Santo sa Dios. Unsahon paghulat sa Ginoo nga sa dihang gahulat ako, duna ako'y ginabuhat. Hangtod nga inighuman ako sa pagbuhat, magahulat na usab ako sa sunod nga ipabuhat. Tabangi usab ako, Espiritu Santo sa Dios, nga makakaton sa paghigugma sa amahan. Gugma nga dili mabalhin. Busa, tabangi ako nga akong pagampo, dili lang na ako buhaton tungod kay obligasyon, kundili himo na akong kalipay nga makigsulti kanunay kanimo. Sama sa imong pagpakigsulti kang Moises, sama sa usa ka suod nga higala. Tabangi usab ako, Ginoo, nga ikaw matagaag panahon nga makigsulti ka nako sa diyang gabasa ako sa imong pulong. Aron na ako pagbasa, dili lang para igo makakaton, kundili para makamao unsay tumanon. Aron nilig-abot ana nga panahon, lig-onon mo ako og tugutan, Ginoo, nga makabuhat sa mga dagkong butang pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo.
alang sa imong kaymayan. Kini akong pagampo. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Gusto ka pakpak God yun. bless you. Atong pasalamatan ang Ginoo sa makausapan. Let's sing it one more time. The song, Kay Ikaw Lang. Amen. Kay Ikaw, Ikaw, Ikaw ang akong Diyos. Kay Ikaw lang ang akong tanan. Ikaw ang angayan kapag asimbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay ikaw, ikaw ang ipangandod. Kay ikaw lang ang itinuhan. Wala na'y lain pa nasama kanimo. O Diyos ka nako, ikaw. Sa kakusog na pakpak para sa atong buhay nga Diyos. Amen. Amen and amen.